Sabi niya, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Yung typical na ano talaga. Sabi niya, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Nakita ko na busy ka na ulit sa paggawa ng mga video. Tapos sabi niya, nilalike ko palagi. Nilalike ko palagi yung mga videos mo. Tapos nakakatuwang makita na tumatawa at nakakatuwang makita kang tumatawa at nakangiti. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako dahil wala na ako. Parang ano nito, hindi siya masyado concrete na pagka-transit, pero yun, parang ano sa English kasi yun, parang hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Patawad na nagawa ko yun. Hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. I always wanted only the best for you, sabi niya. I always wanted the best for you. Kumusta na si yun nga yung aming pusa. Madalas kong iniisip ang mga oras na magkasama tayo. Yun ang text niya, mga best. Tingnan nyo. Okay na, pero ba't ako naiiyak? So yun ang text niya. Hindi ko na sinagot, guys, kasi ayaw ko ng guys. Wala naman akong sasabihin din. At saka, ewan ko, parang pagod na yung puso ko. Pagod na ako yun. Kasi ang habang panahon kong hinintay, guys, yung maiiyak na naman ako. Diyos ko, yung Marimar. Ang tagal ko kasi hinintay, guys, yung communication. Na umpisa pa lang sinabi ko sa kanya yun ang kailangan ko. Hindi niya naibigay. Okay naman, napatawad ko naman na siya. Pinili niya yun eh. Nahihilit siya. Ay, kalagot. Wala ko umiyak. Naku, tulungan niyo ako hanapin siya, guys. Ang problema, hindi siya hindi siya sumusulat sa ating comment, no? Naku, kung magsulat lang siya, malaman ko lang alin doon ako. Totoo talaga. Kasi kaya ko nga siya inalis eh, kasi ayoko gusto ko yung free ako ba, yung magbibideo ako na, free ako na, tingnan nyo guys, energetically, I'm still feeding, no? Kasi iniisip ko eh, dapat na ako detached na ako eh. Pero anyway guys, okay lang, darating naman tayo dyan. Darating ako dyan sa level na yan na wala na talaga akong pakialam. Ngayon, gusto kong malaman ko lang talaga really, malaman ko lang kung alin siya doon. Ko talaga, aalisin ko na naman talaga. Ibig sabihin, gumawa siya ng panibago. Kasi yun eh. At saka, bakit niya sinabi sa akin niya, napapanood ko lahat? Sabi niya ganun, napapanood ko lahat. Ba't pinaalam niya sa akin yun? So, actually, sana nga hindi ko na lang alam para malaya ako nagsasalita. Ay, kalok. Yeah. Yun lang, guys. Ano sa tingin niyo? Tulong. Anyway guys, wala laman, nag-share lang ako. Yun nga guys, no? Sabi niya, I only want the best for you. Tapos sabi niya, yung daw. Naku, wag na lang siya magsabi-sabi ng ganyan. Hayaan na niya ako guguluhin niya naman yung buhay ko. Guguluhin. Siguro darating yung time na yung parang fully healed na ako or kami. Baka magka-reconnect kami tapos pwede nang pag-usapan yung mga bagay-bagay. Kasi sa ngayon talaga guys, hindi pa pwede talaga eh. Lalo na ganito, tingnan nyo, text lang na ganon. It brings up emotion. Ibig sabihin pala, hindi pa pala talaga stable yung emotion ko. Affected pa rin talaga ako. Pero okay lang kasi natututunan ko na ngayon yung yung i-acknowledge yung feelings. Siya kasi guys, iba siya eh. Iba siya. Once na merong something na yung uneasy na feeling, nagnanumb siya. Nagsha-shutdown. Yung ginawa niya sa akin, nag-shutdown yun guys. Yun ang tawag doon. Kaya ko naintindihan lahat kasi nagbasa ako eh. Nag-research ako about sa case na ganun. May mga ganun na attachment na tao. Sa sarili ko, meron din ako mga natutunan.
May natutunan din ako sa sarili ko. Minsan talaga meron tayong mga nabibitawan na salita na posibleng hindi natin intention tapos hindi na natin mabawi. Tapos yun ang magiging cause na ng ano. Kasi alam ko siya guys eh. Kasi inamin niya sa akin yan. Minsan doon nakakapagbitaw siya ng salita. Ano na yun? Ano siya nun eh. Parang, ewan ko kung anong pinagdadaanan niya ng oras na yun. Ang problema kasi sa kanya, ready naman akong damayan siya. Wala, sinusolo niya lahat. Tapos kung may concern ako, alam mo yung pinaparamdam niya rin sa akin na kung may concern ako, hindi niya problema yun. Hindi ko naman yun sinishare dahil gusto ko siyang problemahin niya ako. Sa akin yun ang intimacy, yung nakakapag-share kayo ng saloobin nyo, nang walang judgment. Kasi kung willing siyang mag-share sa akin, walang judgment. Kaso siya hindi eh. Ini-dismiss niya. So, ang feeling mo, you feel abandoned. Doon ako napagod guys kasi maraming beses ako nag-a-attempt na kausapin siya. Tapos yung attempt ko na yun, laging dinidismiss. Yun ang sinasabi ko guys na meron ako, yung inner child ko, wounded siya talaga. Wounded siya kasi kapag gano'n yung behavior niya, nasasaktan ako tapos nagsha-shutdown din ako, hindi na ako nagko-communicate. Pero yung pain nandun. Naipon. Parang sa totoo lang, nung ginawa niya na yun, siya na mismo yung bumitaw. Parang ano rin, humanga rin ako sa kanya in some way. Kasi nagawa niya yun. Kasi ako hindi ako bumibitaw kahit nasasaktan na ako eh. Na kung tutuusin, may option naman ako eh. Englishin ko siya, mabilisan lang. Ano ko siya ng English ng mabilis lang. Hello, Lorena. How are you? I hope you're well. I saw you're busy filming again. I always like your videos. It's nice to see you laughing and smiling. I don't know if you will ever be able to forgive me for not being there anymore. I'm so sorry about what I did. I can't explain it to myself. You're so sweet. I always wanted the best for you. How is Felix? I often think about the time we spent together. Regards. Yun. Sabi na sa inyo, siya imposibleng hindi niya alam guys. Imposibleng hindi niya alam. Alam niya yung ginagawa niya. Kaya lang, ayaw niyang harapin. Duwag siya. Ayaw niyang harapin. Tapos, kung ganun pala, na mayroon kang something sa sarili mo na hindi mo maintindihan, then don't go into relationship. What about consider some therapy first? So you will not break people's heart. People that wants nothing but also the best for you. Want nothing but to love you. You can consider going to therapy if you like. But if you like choose to be that way, then expect that you should be alone forever. Lamig. It's cold. Kailangan ko makaipon para makauwi ako this year. My goodness. Naalala ko guys kasi yung mga magulang ko, yung tatay ko tumatanda na. Ano yun? Ito guys yung aking makeup, yung aking lipstick na brown from Revlon. Nakita niya kung pumunta dito, nahiga siya dito. Oh. Alam niyo ba si Felix? Ginatngat niya na naman yung tissue sa bathroom. Bingbingong talingan mo. Bingbingong talingan. Gupit ko na guys yung isang buhol niya. Meron pang natira. Ay, nung unti-unti ko, ayaw niya pahawakan. Ayan nagbikangkang. Nagbikangkang. Sabi nila, pag ganito daw yung pusa, meaning tiwala daw sa'yo. Pinaka daw nila, vulnerable daw na part ng pusa ay yung tiyan nila na i-expose. Kaya pagka pumayag daw na ganyan, yung irarab mo yung kanilang belly, meaning tiwala daw. Siyempre naman, higa lang. Lay down. Lie down. Tugug. Ang dalugan na lang kupitin, Lex. Ayaw. Plats. Plats tayo. Plats. Plats.
Sinuklay ko siya kahapon. Hala guys, parating na yung backpack ni Felix guys. So ipapasyal ko na. Ay naku guys, nakalimutan ko. Ay, nakalimutan ko yung ano ba, yung dito oh. Yung parang ano niya. Yung tali ba na mayroong ano, support dito. Yun ang wala. Hindi ko rin siya pwedeng ilabas na wala yun kasi baka tumakbo siya. Hindi pa naman to sanay na ano, nalabas. Taba-taba mo, oy. Plats lang. Higa ka ulit na. Sige, yung tiyan. Yung tiyan. Bauklegen. Come here. Ayaw kayo mahulog na, Alex. Plats tayo na nabana. Very good. Nakaramdam siya, guys. Oh. Hindi na kanina, di ba? Nakahila. Nakaano siya. Saan naman na? Uy. Felix, may nangangamusta sa'yo. May nangangamusta sa'yo. Yung nang iwan sa atin. Kinakamusta ka nang iwan sa atin? Sagutin mo, Felix. Wala man akong maisagot, guys. Oy. Ayaan ko lang siya. Wala akong maisagot. Wala siya. Next na! Pagka talaga ako, guys, yung alam mo yung bigay ka ng bigas, tapos pag naubos na, wala na. Tignan mo ngayon, kahit yung pagsagot ng ano, parang wala na akong maisip. Ubos na ako. No? Okay, done it.